Tomorrow is your big day. Good luck. Masayang sabi ng babae sa kausap nitong lalaki. Pigil na pigil ni Aliyah ang sariling lapitan ng babae at aklitin ang buhok nito. Kumulo kagad ang dugo niya na makita ang mukha nito. Yeah, you're my lucky charm, Susie. Nakangiting sabi ng lalaki. Nakatago si Aliyah sa malagong halamanan ng bar-restaurant. Hindi naman niya sinasadyang makita ang mga ito. Napadaan lang siya doon pagkatapos silang magbanding magkakaibigan. Naglabas din siya ng sama ng loob sa mga ito. I love you, Theo. Sabi ng babae na yumapos pa sa lalaki. I love you too, Susie. Sagot naman ng lalaki. Nakita ni Aliyah na may kinuha ang lalaki sa bulsa nito. Na makita ang pulang kahita ay kaagad na nahulaan niya ang mga susunod na mangyayari. Susie, alam ko masyado pa tong maaga pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Bukas na ang alis ko papuntang Amerika para sa painting event ko pero bago yon may gusto akong sabihin sa'yo. Simula ng lalaki, binuksan ito ang kahita at tumambad ang isang singsing. Susie, will you marry me? Nagngit-ngit sa galit si Aliyah. Hindi ako papayag na maging masaya siya. Na marinig niya ang masayang reaksyon ni Susie sa proposal ng lalaki ay doon na siya kumilos. Ang itim na scarf na gamit niya ay binalabal sa kanyang muka at kahit hating gabi na ay isinuot niya ang kanyang shades. Kahit papano ay kailangan niyang ilihim ang kanyang pagkatao. Akmang sasagot si Susie sa tanong ng lalaki nang umeksena at magpakita siya. Oh babe! What are you doing here? Kanina pa kita'y hinahanap. Agaw niya sa atensyon ng dalawa. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga ito. Lumapit siya sa lalaki at maigpit na yumakap. Naramdaman niya ang paninigas nito. Sino ka? Takang tanong ng lalaki. Napasinghap siya. Nagpasalamat siya at hindi masyadong aninag ang kanyang mukha dahil kung makikita lang nito ang lihim na paghanga niya dito ay baka masira ang mga plano niya. Napakagwapo kasi nito sa malapitan. At napakaganda ng mga mata nito. Come on, babe. Magkasama lang tayo kanina, hindi ba? How about our making love a while ago? Akala ko ba gusto mo kung makasama ngayong gabi? Nakalabing sabi niya habang umaarte. Sinulyapan niya si Susie. Kitang-kita niya ang panggigilalas nito. Lihim siyang nagbunyi. Effective ang kanyang ginawa. What is the meaning of this? Theo, I thought you love me. Sino siya at paano mo nagawang lukuin ako? Panunumbat ni Susie. Nakita niya ang pagsungaw ng luha sa mga mata nito. Umingo siya. Fair lang kayo. Niloko mo rin naman siya dahil sa pang-aagaw mo sa boyfriend ko. Pilit na kumalas ang lalaki sa pagkakayakap sa kanya, subalit hindi niya pinayagang makawala ito. I don't know her. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Believe me, Susie. Muli siyang sumabad. Bakit mo ko tinatanggi sa iba, babe? Ang sabi mo, mahal mo ko. Hindi ba ang sabi mo, pakakasalan mo ko pagbalik mo? Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Itinaas niya ang kanang kamay at pinakita ang singsing sa daliri niya. Nagpapasalamat siya dahil hindi pa rin niya hinuhubad ang singsing na binigay sa kanya ni Ren noong isang buwan. Nakatulong patuloy iyon sa pagdadrama niya. Natutup ni Susie ang bibig at tuluyan ng umiyak. Nagbubunyi naman siya sa nakikitang reaksyon ng babae. Ngayon, nararamdaman mo ang sakit na nararamdaman ko. Hindi pa siya nasihan. Kumilos ang kamay niya at kinabig ang batok ng lalaki at hinilikan ito sa labi. She kissed the stranger as an act of revenge. Nang marinig niya ang paghagulgol ng babae ay sakalang siya kumalas sa lalaki. Mabilis na sumakay ng sasakyan si Susie. Para naman siyang kontrabida sa isang pelikula. Nakaabresyete ang mga braso at may ngisi sa mga labi habang pinagmamasdan ng dalawa. Pilit na hinahabol ng lalaki si Susie. Gusto nitong magpaliwanag subalit tila na paniwala niya ang babae. Hindi nito pinakinggan ng lalaki hanggang sa paandarin nito ang sasakyan. Naglakad na si Aliyah. Kahit papano ay nabawasan ng sakit na nararamdaman niya dahil nakaganti siya sa babae. Pinasya niyang umuwi na subalit hindi pa siya nakakalayo sa parking area ay naramdaman niya ang marahas na pagpigil sa braso niya. Nang balingan niya ay nakita ang galit na mukha ng lalaki. Hey! Who are you? Tiimbagang na tanong nito.
Hindi na siya nakakilos nang tanggalin nito ang balabal sa muka at alisin ang shades na suot niya. Nakita naman niya ang pagtitig nito sa muka niya. How dare you? Bakit mo nagawa yun? Alam mong hindi kita kilala. Paano mo nagawang mag-imbento ng kwento? Galit na sabi nito. Iniliw lang kita sa kapahamakan. Lalong nangunot ang noo nito. What? Basta, hindi mo ko maiintindihan dahil hindi mo alam kung paanong sinira ng babaeng yun ang buhay ko. Tinalikuran na niya ito subalit muli lang siya nitong iniharap. Hindi mo alam na sinira mo mga plano ko. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Hindi ko kailanman inisip na lokohin si Susie kaya alam kong maniniwala pa rin siya sa akin. May naramdaman siyang inggit. Bakit ba siya palagi ang nagmumukhang kontrabida sa paningin ng iba? Bakit napakaswerte ni Susie? Hindi mo alam ang sinasabi mo dahil hindi mo alam ang tunay na kulay ng babaeng yon. Of course, I know her because she's my girlfriend. Giit ng lalaki. Bakit ba hindi nito naging katulad si Ren? Kaya ba niya nilalandi ang boyfriend ko? Ngayon, nagkahiwalay kami dahil sa pang-aagaw niya kay Ren. Malapit na rin kaming magpakasal pero hindi na matutuloy yon dahil sa babaeng yon. Bahagyang natigilan ng lalaki na makita ang luha sa mga mata niya. Kung tunay ang pagmamahal niya sa'yo, hindi sana siya naninira ng magandang relasyon ng iba. Tahimik ang buhay namin nung wala siya pero nawasak yun nung dumating siya. Mahal na mahal ko si Ren at hindi ko matanggap na mas pinili pa niya ang babaeng yun kesa sa akin. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang masama sa aming dalawa ng babaeng yon. Nagpupuyos ang damdamin niya sa kabila ng pagluha niya. Kaya hindi ko matatanggap na magiging masaya siya samantalang ako mamatay-matay sa pang-aagaw niya. Gagawin ko ang lahat para maramdaman niya ang nararamdaman ko ngayon. Kung gaano kasakit ang talikuran ng taong mahal niya. Matigas na anyong sabi niya. Nang hindi na umimik pa ang lalaki ay tinalikuran na niya ito ng tuluyan at naglakad papalayo. Bago siya sumakay sa pinara niyang taxi ay binalingan pa niya ang lalaki. Nakatayo pa rin ito habang nakatingin sa kanya. Sayang ka, nabulag ka ng pagmamahal mo sa babaeng yun. Aniya pagkuway sumakay na ng taxi. She is Aliyah Cruz, 28 years old, isa siyang nurse sa isang private hospital. 4 na taon na silang magkasintahan ni Ren, isa itong surgeon. Sa mga panahong naging magkasintahan sila ay wala nang maihihiling pa si Aliyah dahil napakamapagmahal ng binata, napakalambing nito at napakaswerte niya. Si Ren ang tipo ng lalaki na hindi mo napakakawalan pa. Narito na ang lahat na gusto niya sa isang lalaki. Gwapo, matangkad, mayaman at mabait. Subalit nang dumating si Susie ay nasira ang relasyon nila. Susie is a friend of mine. Wala kang dapat na ipagselos, Ali. Iyon ang madalas sasabihin ng nobyo noon sa tuwing magtatanong siya tungkol sa babae. Pero iba ang kutob niya. Masyadong malapit ang dalawa at mas matagal pa ang oras na magkasama ang mga ito kaysa sa kanya. Noon ay naunawaan pa niya ito at napipigilan pa niya ang sarili pero sumagad na ang pasensya niya. Sa sobrang galit niya ay nasugod niya ang babae sa ospital. Nakaka-disappoint ka, Ali. Hindi ko akalain na magagawa mo ang bagay na to. Minahal kita dahil akala ko ay matino ka, but I was wrong. Nakakahiya tong ginawa mo. Naalala niyang sabi ng nobyo habang yakap ang umiiyak na babae. Para siyang namatayan ng talikuran siya ng nobyo habang inaalalayan nito ang babae. Nadagdagan pa ang problema niya nang ipatawag ng direktor ng ospital at galit na tinanggal siya sa trabaho. Hindi niya akalain na anak nito si Susie. Now, she was jobless and broken-hearted. Makalipas ang 1 buwan, hindi na ako babalik dyan kahit kailan. Sabi ng babaeng naka-uniforming puti at mabilis na lumabas ng mataas na gate na yon. Sandali lang, Miss Isa. Bigyan mo naman ako ng 1 araw para humanap ng kapalit mo. Pakiusap ng matandang babae sa umiiyak na babae. Ayoko naman ng Lucia, halimaw ang lalaking yun. Umiiyak na sabi nito. Sa itsura ng babae, mukha itong nurse dahil sa puting uniforming suot. Mabait naman ang alaga kong yun. Mainit lang ang ulo dahil sa dinaramdam niya. Katwiran ang tinawag nitong manang Lucia. Mabait? San banda, manang? Masungit, laging galit. Ayoko na at magbaback out na ako. Pagkasabi nito ay mabilis na itong naglakad papalayo. Miss Isa,
Paano na ang 2 araw na sweldo mo? Pahabol ng matanda. I don't need that. Ayoko na siyang makita pa. Hahabulin pa sana nito ang babaeng papalayo nang mula sa loob ng malaking mansyon ay isang malakas na boses ng lalaki ang tumawag dito. Manang! Sigaw ng isang lalaki. Ay, naku, nandyan na! Mabilis pa sa 4:00 na pumasok ito sa loob at bago nito isara ang gate ay may isinabit pa itong hindi kalakihang placard. Nabasa niya ang nakasulat na Wanted Private Nurse. Nurse? Lumiwanag ang mukha ni Aliyah. Hindi na pala niya kailangan lumayo pa para maghanap ng trabaho. 1 buwan na rin simula nang matanggal sa ospital. Nag-apply siya papuntang abroad at naghihintay na lang ng tawag ng employer niya. At habang naghihintay ay nagpasya siyang maghanap muna ng sideline na mapapasukan. Nahihiya na din siya sa mga magulang niya. Ayaw naman niya maging pabigat sa mga ito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad na hinabol niya ang matandang babae na akmang isasara na ang mataas na gate. Sandali lang ho. Bakit? Takang tanong nito. Tungkol po sa job post na yan. Turo niya sa placard. Gusto ko po sanang mag-apply. Para namang nanalo sa loto ang mukha ng matanda sa sinabi niya. Naku, hulog ka ng langit sa akin, iha. Naghahanap po talaga ako ng trabaho ngayon. Iniabot niya dito ang resume. Kinuha naman ito ng ginang at saglit na tiningnan. Tamang-tama at may experience ka na rin pala. Opo, 4 na taon po ako nagtrabaho sa isang private hospital. Sige, tanggap ka na, Miss Aliyah. Nagulat naman siya sa sinabi nito. Talaga po? Tanggap na po ako kagad? Oo, kailangan ko talaga ng private nurse ngayon. Salamat po. Manang Lucia na lang ang itawag mo sa akin. Sige po, Manang Lucia, babalik na lang po ako para magsimula bukas. Akma na siyang tatalikod subalit pinigilan siya nito. Maaari bang ngayon ka na magsimula? Kailangan na kasing uminom ng gamot ng batang yun. Nakangiti siyang tumango. Okay lang po. Kaagad silang pumasok sa malaking bahay. Napakaganda ng landscape ng bakuran. May nadaanan din silang mini garden at swimming pool. Iniabot niya kay Manang Lucia ang ilang mahalagang requirements niya. Aliyah, ilang taong ka na, iha? Tanong nito. 28 po. Napansin niyang walang katao-tao sa malaking bahay na iyon kundi ang ginang lamang. Pumasok sila sa kusina. Ipinatong ni Manang Lucia ang mga requirements niya sa ibabaw ng refrigerator. Pagkuway binuksan nito ang ref. Manang Lucia, maaari po ba akong magtanong kung hindi po nakakahiya? Ano yun? Abala ito sa pagtitimpla ng orange juice, samantalang tinutulungan naman niya itong maglagay ng tuna spread sa tinapay. Napakalaki ho ng bahay na ito at napansin kong parang walang tao dito maliban sa inyo. Curious na sabi niya. Saglit itong tumigil sa ginagawa upang tignan siya pagkuway nagpatuloy rin. Ang totoo niyan, 8 ang bilang ng tao rito noon kasama na ang alaga ko. Kaya lang, isa-isa silang umalis at ako na lang ang naiwan dito. Lalong bumangon ang kuryosidad niya. Paano po nangyari yon? May nakatira po bang masamang espiritu sa bahay na to? At parang hindi tumatagal ang mga tauhan ninyo? Naikwento niya dito ang nasaksihan niya kanina. Nakita mo pala yon? Opo, hindi ko naman po sinasadya yon. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Sa totoo lang, kung hindi ka dumating ngayon, tiyak na wala na akong alam na sasabihin sa agency na hinihingan ko ng private nurse. Si Isa kasi yung panglima ng private nurse na na-deploy dito. At siya rin ang private nurse na hindi na nakatagal ng 2 araw. Paliwanag nito. Bakit nga ho ba hindi tumatagal ang mga nurse sa bahay na to? At saka sino nga ho pala ang pasyente ko? Makikilala mo rin siya. Ipinatong nito sa tray ang isang baso ng juice. Tapos na rin siya sa pagpapalaman ng tinapay kaya inilagay na rin niya iyon sa plato. Ano ho bang pangalan niya? Mateo ang pangalan ng alaga ko. Siya rin ang aalagaan mo. Mabait ang batang yon. Ako na ang nagpalaki sa kanya kaya kilalang kilala ko siya. Nagkaroon lang siya ng kaunting problema nang maaksidente siya nung nakaraang buwan. Nagulat siya at hindi na nakapagtanong pa nang iabot sa kanya ni Manang Lucia ang tray at nakangiting nagsalita. Ikaw na ang magbigay nito sa kanya para makilala mo rin siya. Binigyan muna siya nito ng ilang instruction bago siya nito ihatid paakyat ng hagdanan.
May gagawin lang ako dito sa kusina, aakyat din ako doon mamaya. Tumango siya at tumalima. Nagpatuloy siyang maglakad hanggang sa marating niya ang dulo ng hallway. Sinubukan niyang kumatok subalit walang tugon mula sa loob, kaya pinasya niyang pilitin na ang seradura at kaagad na bumukas ang pinto. Saglit siyang natigilan, umagang-umaga pero tila gabi sa silid na yon. Ang kadiliman ng buong silid ang magpapatunay kung gaano kamiserable ang kalagayan ng pasyente niya at kung anong sakit nito ay malalaman din niya. You can take that tray back where it came from. Hindi ako nagugutom. Bahagya siyang napakislot. And I told you I don't want you here. Hindi kita kailangan dito. Bumalik ka na kung saan ka napulot ni Manang. Malamig na sabi nito. Now I get it. Nakakatakot ang kasungitan nito. Pero hindi naman siya natinag. Naglakad siya palapit dito. Bilang eksperyensadong nurse, ay madalas siyang makaenkwentro ng mga ganong pag-uugali ng pasyente, kaya sanay na siyang masinghalan. Ipinatong niya ang tray sa bedside table at naglakad patungo sa bintana. Napakadilim ng silid nito at kailangan nito ng kaunting liwanag. Hinawi niya ang mga kurtina. Anong ginagawa mo? Isara mo yan! Galit na sabi nito. Di ba sinabi kong umalis ka na dito? Pinigil niya ang sarili. Hindi pa oras para magsalita. Sumulyap siya dito na makita niyang lumiwanag ang silid nito. But then on, she was stunned and horrified when she finally saw her patient. The man was too familiar at hindi siya maaaring magkamali. Natitiyak niyang ito ang lalaking kasama ni Susie noon. Bahagyamang may nagbago sa itsura nito ay hindi pa rin nababawasan ang kagandahang lalaki nito, lalo na ang mga mata nitong napaka-expressive. Isang buwan na ang nakakalipas simula ng una at huli niya itong nakita. Bingi ka ba? Sabi ko iwanan mo ko dito mag-isa. Nagtataka naman si Aliyah. Hindi ba siya nito namumukaan? Ano kayang sakit niya? Ang sabi ni Manang Lucia ay naaksidente siya. Aniya sa isip. Mula naman sa bedside table ay nakita niya ang isang picture frame. May bumangong inis sa puso niya na makita ang nakangiting babae roon. Na-curious tuloy siya kung ano na ang nangyari sa dalawa. Kung nagawa ba nito na maibalik ang tiwala ni Susie at nakapag-propose muli ng maayos. Pero ang alam niya ay nasa state si Susie kasama si Ren. Nginat-ngat siya ng paninibugho. Pinagpalit na talaga siya ng tuluyan ni Ren sa babae. Tsk, nakakuha na pala kagad ng bago si Manang. Muli niyang sinulyapan ng lalaki, subalit hindi siya kumibo dahil sa kabila ng mapait na ugali nito ay hindi pa rin niya mapigilan titigan ang kagwapuan nito. Have you seen enough? Whoever you are? Masungit na sabi nito. Hindi pa rin siya nagsalita bagkus kumilos siya upang kunin ang baso ng juice. Bumaling siya sa binata at muling tinitigan ito ng malapitan. Don't you know it's impolite to stare at a blind man? Parang namanhid ang buong kalamnan niya na marinig ang sinabi nito. Bulag siya? Natutop ni Aliyah ang bibig habang nakatingin sa lalaki. So, that's it. Kaya hindi niya ako natatandaan dahil hindi naman niya ako nakikita. Parang piniga ang puso niya. Ngayon, nare-realize niya kung bakit ganun na lang kagaspang ang ugali nito. Sino bang tao ang hindi magagalit sa mundo kung ipinanganak ka namang may paningin? Nakita kung gaano kaganda ang mundo tapos isang araw ay hindi mo na yun makikita pa. Magsalita ka! Huwag mo akong gawing tanga na mag-isang nagsasalita dito. Alam kong bulag ako pero nararamdaman ko na nariyan ka lang sa tabi ko. Asik nito. Aliyah's confidence was broken. She was shaken because of what she discovered about the man's condition. Sigurado siyang malungkot na malungkot ito ngayon. And where on earth Susie was? Nasaan ito kung kailan kailangan ito ng boyfriend niya? Bigla ay parang gusto niyang yakapin ng lalaki, trying to comfort him. Alam niyang iyon ang kailangan nito ngayon, ang maramdaman nitong may mga taong handa pa rin itong unawain sa kabila ng kondisyon nito. Hindi niya napigilang hawakan ng mga kamay nito. Saglit itong natigilan kaya naman iyon ang tamang panahon para siya magsalita. I heard you. My name is Aliyah. Narito ako para alagaan ka. Nangingilid na ang mga luha niya kung bakit kasi lumambot ang puso niya na malaman ang kalagayan nito.
Saglit pa itong natigilan pero kaagad ding nakabawi. Marahas nitong binawi ang mga kamay at nagsalita. Sa pagkakataong iyon ay mas malakas na ang boses nito. Sinabi ko nang hindi ko kayo kailangan. Huwag niyong ipamukha sa akin na wala akong silbi. Umalis ka na. Tiimbag ang nasabi nito. Napaatras siya dahil sa malakas na tinig nito. Naabutan siyang umiiyak ni Manang Lucia nang pumasok ito sa loob ng silid. Mateo, hayan ka na naman. Huwag ka namang ganyan, anak. Kaya walang tumatagal na nurse sa'yo dahil sinisigawan mo. Lumapit ito sa binata at sinusubukang pakalmahin. Huwag mo naman takutin si Aliyah. Sabihin mo sa napulot mong nurse, hindi ko siya kailangan dito. Wala akong kailangan para tulungan ako. Kaya ko ang sarili ko. Sinenyasan naman siya ni Manang Lucia na lumabas ng silid. Sumunod naman siya. Bago siya tuluyang makalabas ay narinig pa niya ang sinabi ng lalaki. Stop doing this, Manang. Hindi mo kailangan kumuha ng tagapag-alaga ko. Oo, bulag ako pero nakakalakad pa ako at nakakakain mag-isa. Pero kailangan mo ng... Hindi ko kailangan ng taong maaawa lang sa akin. Nadurog ang puso niya sa huling sinabi ng binata bago siya lumabas ng silid. Pasensya ka na kanina, Aliyah. Hingin pa umanhin ni Manang Lucia sa kanya. Nasa lanay sila habang inabutan siya ng malamig na orange juice. Okay lang ho, Manang. Salamat, Iha. Ang akala ko tulad ng mga nauna ay magbaback out ka rin. Tahimik na uminom siya ng juice pagkuway tumingin sa matandang babae. Dahil po ba sa aksidente kaya siya nabulag? Bagkus ay tanong niya. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya makamove on. Tila pinipiga pa rin ang puso niya dahil sa kalagayan ng binata. Nag-umpisa namang magkwento ang matanda habang mataman siyang nakikinig. Isang buwan nang nakakaraan nung mabangga ang sinasakyan niya. Nawalan siya ng kontrol sa manibela at ang report ng mga pulis ay nakainom si Mateo. Simula nito, nakita niya ang kalungkutan sa mukha ng matanda. Alam mo bang masaya pa si Mateo nang umalis siya ng bahay nung gabing maaksidente siya? Sinabi rin niya sa akin na magpropose siya sa kasintahan niyang si Susie bago siya pumuntang Amerika para sa painting event niya. Ganun na lamang ang pagkagimbal ni Aliyah. Kung hindi siya nagkakamali ng sa pantaha, na aksidente si Mateo noong gabing sinira niya ang proposal nito kay Susie. Yung gabing galit na galit siya sa babae at walang tanging iniisip kundi magiganti. Wala siyang ibang hangad kundi ang sariling kapakanan, ang sariling damdamin. Hindi niya naisip noon ang ibang tao. Hindi niya naisip noon si Mateo, ang kalagayan nito at ang nararamdaman nito. Natutop niya ang bibig. Hindi niya napigilan ang pangingilid na mga luha. Ang ibig sabihin ay kasalanan niya kaya naaksidente ang lalaki. Kasalanan niya kaya nabulag ngayon si Mateo. Hindi na niya napigilan ang mga luhang dumaloy sa pisngi niya. Akala ni Manang Lucia ay nadadala lang siya sa kwento nito. Pero ang hindi nito alam ay siya ang may dahilan kaya nangyari iyon sa alaga nito. Hindi lang paningin na nawala kay Mateo, pati ang buong pagkatao niya. Hindi na siya ang dating Mateo na nakilala ko. Napakabait ng batang yan. May buong pangarap bilang isang pintor. Mapagmahal at maalalahanin. Na maaksidente siya, hindi na rin nang pakita si Susie kaya ang hinala ko ay nagkaroon ng problema ang relasyon nila. At iyon ang hindi na kinaya ni Mateo. Mahal na mahal kasi ng batang yan ang nobya niya. Patuloy ni Manang Lucia. Kaya pala, anong ginawa mo, Aliyah? Ano na ngayon ang gagawin mo? Natitiyak niyang napakasakit niyon sa lalaki. Nasasaktan siya. Alam niya kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Mateo noong iwanan ni Susie. Alam niya yon dahil naramdaman niya yon nung iwanan siya ni Ren. Pinunasan niya ang mga luha at nagsalita. Manang, makakakita pa po ba siya? Hiniling niya na sana ay temporary lang ang pagkabulag nito at may pag-asa pa itong makakita sa pamamagitan ng isang operasyon. Ang sabi ng kaibigan niyang doktor, napasukan ng maliliit na bubog ang mga mata niya kaya may na-damage sa optic nerve niya at maliit lang ang porsyento na makakakita pa ulit siya. Kailangan lang niya ng operasyon. Malungkot na sabi nito.
Kahit papano pala ay may pag-asa pang makakita siya, Manang. Tama ka, pero hindi na yun naiisip ni Mateo. May luha na ring sumungaw sa mga mata ni Manang Lucia. Hindi dapat siya mawala ng pag-asa, Manang. Parang madaling sabihin pero kahit siya ay nangihina sa mga nangyayari. Hindi mo masisisi si Mateo, Iha. Kapag hindi naging successful ang eye operation niya, mananatili na siyang bulag habang buhay. Libo-libong karayo man sumundot sa konsensya niya na marinig iyon. Hindi naman niya napigilan ang pagluha. Iha, kaya ayaw rin ni Mateo na may ibang tao sa paligid niya dahil ayaw niyang kinaawaan siya. Kapag narinig niya mga pag-iyak mo dahil naaawa ka sa kanya, tiyak na lalong panghihinaan siya ng loob. Pinunasan niya ang mga luha. Pangako, Manang, hindi ko ipaparamdam sa kanya na naaawa ko sa kanya. Tutulungan ko siya, Manang. Kailangan lang niyang magtiwala sa akin. Salamat, Iha. Mabuti na lamang at dumating ka sa buhay namin. Lihim namang kinurot ang puso niya. Pagbabayaran ko lang po ang mga naging kasalanan ko sa kanya, Manang. Kaya ako gagawin to. Stay in nurse si Aliyah. Kailangan niya nakatutok kay Mateo. May mga bagay na nagagawa na mag-isa ng binata katulad ng pagkain, pagligo at pagbibihis. Ayaw nito na may ibang taong tutulong sa kaya nitong gawin. Nang gabing iyon, marahang binuksan ni Aliyah ang pinto at bumungad sa kanya si Mateo. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakasandal sa headboard habang tahimik na nakapikit. Hindi kaagad siya nakakilos. Aliyah's eyes played on him. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng mukha nito. Hindi yata siya magsasawang titigan ang gwapong mukha nito. Sino ang makapagsasabing wala itong paningin? Wala sa sariling nakurot niya ang sarili. Kung ano-ano kasi ang nasa isip niya. Kamuntikan na niyang mabitawan ang tray na hawak nang bigla na lamang itong magsalita. Tapos ka na bang pagmasdan ako? Sarkastikong sabi nito. Matigas din ang ulo mo, no? Sinabi nang hindi kita kailangan dito. Ba't naririto ka pa rin? Kunot noong tanong nito kahit hindi ito diretsyong nakatingin sa kanya. Kailangan ko ng trabaho kaya ako nandito. Trabaho? Anong trabaho gagawin mo dito? Alagaan ka. Kitang-kita niya ang pagdilim ng mukha nito. What the? Hindi ko kailangan ng caregiver. Ipinangako ni Aliyah sa sarili at kay Manang na anuman ang mangyari ay tutulungan niya ang binata, kaya hindi dapat makasagabal ang pagsusungit nito sa pagtulong na gagawin niya. Listen to me, Mr. Mateo Valera. Kahit anong pagsusungit ang gawin mo sa akin, hindi ako naaapektuhan. Nalukot ang ilong nito. What do you mean? Makikipagtigasan ka sa akin? Ganun na nga, kaya whether you like it or not, nandito ako para pagsilbihan ka. Nakuyom naman ito ang mga palad. Hindi ito umimik, pero kitang-kita niya ang inis na nadarama. Tumalikod ito at nahiga. Okay, Sir Mateo, it's time for you to drink your medicine. Pagkatapos ay papatakan ko na ang mga mata mo nitong eye drops. Inabot niya ang refiller at eye drops. Naiiling siya ng takpan nito ng una ng muka. So, you're acting like a 5 years old kid now, komento niya. Inalis nito ang unan sa muka subalit hindi pa rin ito humarap sa kanya. By the way, paano mo nalaman na pumasok ako sa silid mo? Hindi naman ako gumawa ng ingay ah. I may be blind, pero may pang-amoy ako. Sarkastikong sabi nito. Lihim naman niya inamoy ang sarili. Mabuti na lamang pala at nakapagwisik siya ng pabango. So ngayon makikilala mo pala ako dahil sa mabangong amoy ko. Hindi naman ito nagsalita. Halika na, Sir Mateo. Kailangan mo nang inumin ang gamot mo. Ilang minuto na niyang kinukuha ang atensyon nito, pero wala pa rin itong balak na kumilos. Look, hindi ikaw ang kailangan ko dito. Si Manang Lucia ang gusto kong maglagay ng eye drop sa mga mata ko. Matigas na tura nito. Pasensya na pero ako ang nurse mo rito. At ako ang gagawa niyon since marami ring ginagawa si Manang sa ibaba. Wala akong pakialam. Siya ang gusto ko at hindi ikaw. Hindi ka ba naaawa kay Manang Lucia? Matanda na siya pero hinahayaan mo magtrabaho mag-isa. Isipin mo kung gaano kalaki ang bahay mo at maghapon niya itong nililinis araw-araw. Pinagluluto, pinaglalaba ka pa niya. Pagkatapos ay gusto mo pa siya maglagay ng eye drop sa mga mata mo? How selfish.
Natigilan ito na tila naisip ang mga sinabi niya. Marami akong katulong dito. Sila ang gumagawa niyon, hindi si Manang. Kailan ka ba lumabas ng silid mo? I guess hindi ka yata naaarawan. Wala ka na pong mga katulong dahil nilayasan ka na nilang lahat. Nagulat naman ito sa sinabi niya na tila walang alam sa nangyayari sa paligid nito. Well, hindi naman niya ito masisisi dahil simula na maaksidente ito ay wala na itong pakialam sa paligid nito. Bumaling ito sa kanya paharap. Anong sinasabi mo? Paanong lumayas? Bakit wala akong alam? Hindi yung sinasabi ni Manang Lucia sa akin. Kumuha siya ng isang capsule na gamot nito. Lumapit siya sa binata at kinuha ang isang kamay. Inabot niya rito ang gamot at ang baso ng tubig. Nagtataka ka pa. Inumin mo muna ang gamot mo para malagyan na kita ng eye drops at makapagpahinga ka na. Tumalim ang mga mata nito na halatang napikon sa sinabi niya. I said I don't need you. Asit nito na tinabig ang kamay niya dahilan upang matapon ng tubig sa binata. Oh shit! Look what you've done! Nabasa ang suot nitong damit. Mabilis naman ito iyong hinubad. Get out of my room now, stupid! Galit na utos nito. Nataranta siya hindi dahil sa galit nito, kundi dahil sa nakikita niya. How come that this blind man could have this gorgeous body? Kinalma muna niya ang sarili bago nagsalita. Kung hindi ka naman talaga sira ulo, ikaw ang may kasalanan yan tapos isisisi mo sa akin. Kung di mo tinabig yung baso, hindi kita mababasa. Kailangan niyang tatagan ang kanyang sarili. Ano man ang mangyari ay hindi siya pwedeng sumuko. Saglit itong natigilan. Hindi yata nito inaasahan na sasagot siya ng ganun. Are you telling me I'm the one stupid here? Madilim ang anyong sabi nito. Lumayo siya dito upang mas mapagmasdan niyang mabuti ang kabuuan ng katawan nito. Napangiti siya. Kahit na hindi maipinta ang mukha ng lalaki sa sobrang inis ay napaka-attractive pa rin ito para sa kanya. Well, ikaw ang nagsabi niyan. Pangiinis niya. Get out. Get out of my room now. Nagkibit balikat lang na naglakad siya. Nasa may pintuan na si Aliyah na magsalita siyang muli. Okay, but I'll be right back. I'll bring you another glass of water. Mateo, sinabi sa akin ni Aliyah na ayaw mo raw inumin ang gamot mo. Sabi ni Manang Lucia sa alaga. Humingi na siya ng backup dito. Hindi naman natinag ang binata. Nakaupo ito sa beranda habang nakatingala sa madilim na kalangitan. She felt sorry for him. Alam niyang hindi nito nakikita kung gaano kaganda ang mga bituin sa kalangitan. Lumapit ang matanda sa tahimik na lalaki, dala ang baso ng tubig at gamot nito. Heto, inumin mo muna ang gamot mo. Tahimik naman itong ininom ang gamot. Tumawag nga pala si Dale. Tinatanong niya kung pumapayag ka na magpa-opera. Nasabi na sa kanya ni Manang na si Dale Carrion, ang ophthalmologist na kaibigan ni Mateo na mag-o-opera sa mata nito. Teo, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Gusto ko nang magpahinga. Matulog na rin ho kayo, Manang. Alam kong pagod kayo. Tumayo ito. Obvious na ayaw nitong pag-usapan ang bagay na yon. Nasa isang tabi lang si Aliyah habang nakikinig at pinagmamasdan ng mga ito. Kaya hindi niya inaasahan ang biglang pagtayo ng binata. Hindi na siya nakapagbigay daan pa dito dahil nagkabanggaan na sila nito. Tila may kumiliti sa loob niya nang maramdaman ang mainit na hininga nito sa kanyang balat. At kumabog ang dibdib niya nang hindi sinasadyang mahawakan nito ang kanyang muka. Saglit din itong natigilan habang tila dinama ang init ng balat niya. Maya-maya ay nagsalita ito. Ang alam ko, ako ang bulag dito. May iritasyon sa tinig nito. Will you get out of my way? Asik ng binata pagkuway tinabig siya. Mateo is rude. Pero sa tingin ni Aliyah ay nadadala lamang iyon ng kondisyon nito. Sa tingin niya, he's really a nice guy. Sige iho, magpapahinga na rin ako, medyo napagod nga ako ngayong araw. Si Aliyah na ang bahala sa'yo. Nakita naman niyang natigilan ng lalaki. Halatang balak magprotesta, subalit hindi na nito iyon tinuloy pa. Matagal ka pa ba? Gusto ko na magpahinga. Inis na sabi ni Mateo. Heto na, tapos na. Papatakan ko na ang mga mata mo. Come closer. Hinawakan ni Aliyah ang mukha nito.
Subalit hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Napigil niya ang paghinga nang umangat ang mukha nito. Nagpapasalamat siya dahil hindi nito nakikita ang pagkataranta niya. Hey, what are you waiting for? Lost your nerve? Heto na nga. Aliyah, may conversations. Malay mo makuha mo ang loob niya. Naisip ko lang na makakabuti kung paminsan-minsan ay lumalabas ka rin ng silid mo. What do you think? Gusto mo ba? Ipapasyal kita? No. Mabilis sa sagot nito. Makakapag-relax ka kung makakapaglakad-lakad ka sa labas. Narinig niya ang maras sa pagbuga nito ng hangin. I said no. Ang sungit? You know what? Lahat ng naging nurse mo dito tingin sa'yo isang halimaw. Isang eating monster na napakasama ng ugali. Walang gatol na sabi niya. Nagpantay ang mga kilay nito. Wala akong pakialam sa kanila. Sungit? Will you shut up? Ang daldal mo. Nakakairita. Okay, fine. But don't blink. For goodness sake. Nilalagyan na kasi niya ng gamot ang mga mata nito. Well, don't stick your thumb in my eyeball. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi kasi niya magawa ng maayos iyon dahil iba pa rin ang epekto ng pagkakalapit nila. Okay, basta huwag kang kumurap. Nahihirapan na ulagyan ng gamot ang mga mata mo. Just do it. Oo nga. Nang matapos na niyang patakan ng drop sa mga mata nito, kinabit naman niya ang iPads. Muli niyang pinagkatitigan ng binata. Sa mga sandaling iyon ay napakalapit na nila. I really like his eyes and his lips. Halikan ko kaya siya bigla. Bulong niya. Napabungis-ngis tuloy siya sa naisip. What? Mangalingaling sa bunutan niya ang sarili. Hindi niya alam na napalakas pala ang bulong niya. Kung bakit kasi ang lakas-lakas ng dating nito? Wala naman akong sinabi. Hayan, tapos na. Lumayo na siya dito. Then get your things and leave me alone now. Gusto ko nang matulog. Sungit talaga. Manang, dadalhan ko na po ng almusal si Mateo. Baka gising na siya. Bit-bit ang tray na may lamang pagkain. Pumasok si Aliyah sa silid ni Mateo. Napansin niyang wala roon ang binata. Nakarinig siya ng lagaslas ng tubig mula sa nakabukas na pinto ng banyo. Baka naroon ang binata at naghihilamos. Naglakad siya upang sabihing dinalhan niya ito ng breakfast. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya at pag-awang ng bibig nang makita niya ang binata. Katatapos lang nitong maligo at tinutuyo na lang nito ang katawan gamit ang towel na hawak nito. Aliyah, hold her breath. Gusto niyang tumakbo palayo dito o takpan ng mga mata sa nakikita, subalit hindi siya makakilos. She tried to breathe so softly that he could not hear. Marami na siyang nakitang half-naked na lalaki noon sa ospital. Pero ang makakita ng isang mala-adonis na lalaki na walang anumang saplot sa katawan, it was sight she had never seen before. Hindi niya napigilang humanga sa kabila ng pag-iinit ng pisngi. Nagawa rin niyang pagmasdan ang kabuuan nito. Ang makinis, maskulado, malapad ang balikat, makitid ang baywang, napaka-perpekto nito. Pinagmasdan niya ang bawat pagkilos ng binata. Napatda ito sandali, tila hirap na hirap itong magdamit, at muntika na siyang lumapit para tulungan ito. Nagawa niyang kontrolin ang sarili. Sigurado siyang magagalit ito kapag tinulungan niya ang binata. Nakita niyang nangangapa ang mga kamay nito upang abutin isa-isa ang mga damit. Pagkuway isinuot ang mga yon. Napangiti siya. Alam niyang ginagawa ng binata ang lahat para maging normal pa rin kahit na nga ba hindi ito nakakakita. Naupo ang binata sa kama at yumuko upang kapain ang tsinelas nito. Nagpapasalamat siya at hindi pa rin ito natutuklasan ang presensya niya. Pero iyon ang akala niya. Enjoy the show? Didn't you? Para namang tinakasan ng kulay si Aliyah na marinig ang sinabi nito. Kung maaari lang na lumubog siya sa kinatatayuan ay naihiling na niya. Kahit na nga ba hindi siya nito nakikita. Naglakad ito palapit sa kanya. Halos matumba siya sa sobrang nervyos. Ang ibig sabihin ay kanina pa siya nito nararamdaman. Did you really think I wouldn't know your scent? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nakita naman niya ang mapait na ngisi sa labi nito. See everything you wanted? Curious ka bang makita kung anong kayang gawin ng isang bulag na katulad ko?
Oh, of course not. Hindi ko sinasadya yun. Gusto niyang umatras subalit tila napako na siya sa kinatatayuan habang papalapit ito sa kanya. Really? You can laugh now. Iparinig mo sa akin ang pagtawa mo. Hindi ko kasi gustong pinagtatawanan ako habang nakatalikod ako. Sunod-sunod siyang umiling kahit na hindi naman siya nito nakikita. Hindi kita pinagtatawanan, Mateo. Hindi ko kailanman pagtatawanan ang kondisyon mo. Pilit na pinatatag niya ang sarili kahit na parang jelly na ang mga tuhod niya dahil sa labis na pagkabog ng dibdib. O baka naman naaawa ka na sa kalagayan ko. Iparinig mo sa akin ang mga pag-iyak mo. Sabihin mo rin na Mateo is one of a helpless man. Nakakaawang nilalang. Say it now. Just say it. Galit na sabi nito. She bit her lower lip. Pinigilan niya ang pag-iinit ng mga mata niya. Hindi ko kailanman sasabihin sa iyo ang mga bagay na yun, Mateo. Nagtiimbagang ito. Nagulat siya nang hawakan nito ang mga braso niya. Gusto mo bang makita kung ano pang kaya kong gawin? Sarcastic kong sabi nito. Hindi naman niya inaasahan ang susunod na gagawin ito. Bigla na lamang siyang hinila ng binata at siniil ng halik sa mga labi. Madiin at tila mapagparusa ang mga halik nito. Ramdam niya ang mahigpit na hawak nito sa kanyang mga braso. Naroon ang matinding puot na nararamdaman. Hindi ba? At gusto mo ang halikan ng mga labi ko? Now, I can give you what you want. Hindi na niya napigilang lumuha. Iniisip siguro nito na pinagtatawanan niya ito, na nag-e-enjoy siyang tingnan ang nakakaawang kalagayan nito. Marahas niyang tinulak ang binata. Kumilos din ang palad niya at dumapo iyon sa pisngi nito. Napaatras naman ito sa malakas na sampal niya. Ikaw ang nagbibigay ng dahilan para maawa sa'yo mga taong nakapaligid sa'yo. Tigilan mo na ang pagmumukmuk mo, Mateo. Lumaban ka. Huwag mong gawing miserable ang buhay mo. Bigla itong natigilan at kumulimlim ang mukha ng binata pagkuway tahimik itong naglakad at naupo sa kama. Nagbukas siya ng hangin. Mabuti na lang at hindi na nagtuloy ang mga luha niya dahil kung hindi, baka bumigay na rin siya. Dinalhan kita ng breakfast mo. Nariyan sa bedside table. Kumain ka na at huwag mo kalimutang inumin ang gamot mo. Kumilos siya nang hindi ito magsalita. Nasa may pintuan na siya nang muli niyang sulyapan ng binata. Walang makikitang emosyon sa mukha nito maliban sa pagkuyom ng mga palad nito. Babalik ako mamaya para kunin ang tray. Ah! Walang silbi! Inis na naihagis ni Mateo ang canvas at paintbrush. Binuksan niya ang ilalim ng drawer at kinuha ang tinatagong brandy. Binuksan iyon at walang anumang tinungga ang laman. He is Mateo Valera, 32-year-old, a well-known young painter. Nakilala siya dahil sa husay at galing niya sa pagpipinta. Madalas laman siya ng painting event sa iba't ibang bansa para ipakita ang kanyang mga likhang sining. Bago siya maaksidente ay may painting exhibit sana siya sa Amerika pero hindi na natuloy. Dahil sa aksidenteng iyon, nawalan na rin siya ng ganang magpinta ni hindi niya ma-recognize kung ano ang kulay ng mga pintura. At isa pa, na marinig niya mula kay Susie ang mga sinabi nito noong huling makausap niya ay lalong nawalan siya ng ganang mabuhay. Paano pa kita babalikan? Ni hindi mo na nakikita ang paligid mo. Paano kung may masamang mangyari sa akin? Paano mo pa ako maipagtatanggol sa iba? Imbis na ako ang akayin mo, ikaw pa ang aakayin ko. You're a helpless man now, Theo. Sorry, hindi na ako babalik. Nahablot niya ang litrato nitong nakapatong sa bedside table at galit na ibinato. Ang babaeng yon, siya ang may dahilan ng lahat ng ito. Nagulat si Aliyah na makarinig ng malakas na paglagabog sa itaas ng malaking bahay. Ate, ano po kaya ang ingay na yon? Tanong ni Myla sa kanya, bagong katulong doon. Hindi ko alam. Maiwan muna kita dito, May. Sisilipin ko kung anong nangyayari doon. Bigla siyang nag-alala para kay Mateo. Pagkabukas niya ng pinto ng silid ay bumungad sa kanya ang magulong paligid. Nakita niya si Mateo na nakaupo sa gilid ng kama. Tiyak niyang nakainom ang binata dahil amoy alak sa buong silid nito. Don't touch anything. Iwanan mo ako mag-isa. Sabi ni Mateo nang akma niyang dadamputin ang picture frame. Hindi siya nakinig. Dinampot niya ang nabasag na bagay. Ewan niya kung para saan ang kirot na naramdaman niya sa kanyang puso na makitang litrato iyon ni Susie.
So, siya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Lumabas ka na. Bakit hindi mo na lang siya kalimutan? Bakit kaya tila galing yun sa puso niya? Naguguluhan na rin siya sa sarili niya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit nagkakaganon siya. Mag-iisang buwan pa lang naman siya doon. Kalimutan? Pagkatapos ay ano? Maghanap ka ng iba at magmahal muli. Sa tingin mo, madali lang ang sinasabi mo? Maghanap ng iba? Ni wala nga akong nakikita. Wala na akong paningin. May magmamahal pa ba sa katulad ko? Wala nang magmamahal pa sa akin dahil sa nakakaawang kalagayan ko. Huwag mo sabihin yan. Umalis ka na. Iwanan mo na ako. Huwag mo isara ang puso mo sa iba, Mateo. Naniniwala akong may taong nakalaan para sa'yo. Yung taong magmamahal at tatanggapin ka. Bakit kaya parang sa sarili niya yung sinasabi? Will you shut up? Imbis na isipin mo ang walang kwenta mong ex-girlfriend, isipin mo ang sarili mo kung paano mo tutulungan tanggapin ang mga nangyari sa'yo. Huwag kang makialam sa buhay ko. Nurse lang kita dito kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. A stab of pain pierced Alia's heart. Pakiramdam niya ay nanghina siya sa sinabi ng binata. Alam naman niyang wala siyang karapatan dito. Nurse lang siya pero bakit ang sakit niyong tanggapin? Totoo naman ang mga sinabi ko, Mateo. Kung mahal ka niya talaga, hindi ka niya iiwanan. Siya dapat na nandito sa tabi mo. Siya dapat na nag-aalaga sa'yo. Tanggapin mo ang katotohanan na hindi ka talaga niya mahal. Tumigil ka na. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi naman ako magkakaganito kung naniwala siya sa akin. But she left me. Because I'm blind, Aliyah. Blind. Naiintindihan ko naman siya dahil wala na akong silbi. How does it feel to know that your boyfriend can see to protect one hair on your head? I'm one hell of a helpless man. Tuluyan ang dumaloy ang mga luha ni Aliyah dahil ramdam niya ang matinding pait sa puso ni Mateo. Alam niyang hindi nito matanggap ang pagkawala ng paningin nito at pag-iwan ni Susie. Parang pinipiga ang puso niya ng mga sandaling iyon. Nasasaktan siya makitang miserable ang buhay nito. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya na lapitan ito at yakapin. Naramdaman niya ang pagkagulat nito dahil sa ginawa niya. Tama nang ibaba mo ang sarili mo. May pag-asa ka pa naman na makakita, hindi ba? Bakit hindi yun ang isipin mo? Maniwala ka lang sa mga taong nakapaligid sa'yo. Maniwala? Ayokong umasa. Tanggap ko na habang buhay na ako mabubuhay sa kadiliman. Walang silbi sa iba. Naglakad ito patungo sa banyo pero bumangga pa muna ito sa mga bagay na nakaharang dito. Buwisit! Inis na bulong nito. Umalis ka na. Sa wakas ay nakarating din ito sa pinto ng banyo. Tanggap mo naman palang bulag ka pero bakit hindi mo muna subukang magpa-opera? Lumabas ka na. Mateo, being blind doesn't mean that you stop enjoying life or caring about people. Isipin mo rin ang mga taong nakapaligid sa'yo. Yung mga taong nag-aalala sa'yo. Isipin mo sila. Para sa kanila may silbi ka. Mahal ka nila. Oo, alam kong nurse mo lang ako pero gusto kitang tulungan. Gusto kong ipaunawa sa'yo na nawala man ang mga paningin mo. May mga bagay na hindi kailangan makita ng mga mata. Sometimes you have to see with your heart. Ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo at mga taong gustong tulungan ka. Kaya tulungan mo rin ang sarili mo. Nang hindi siya makarinig ng sagot mula dito, ay lumabas na rin siya ng silid nito. Simula ng gabing iyon, nakitaan ni Aliyah ng kaunting pagbabago si Mateo, kaya naman tuwan-tuwa siya na makausap niya ito nang hindi na ito galit. Bring me tulip flowers. Yun ang gusto kong ilagay mo sa flower vase, at hindi ang white roses na yan. Sabi ng binata nang dalhan niya ito ng bulaklak sa vase. Nagulat naman siya, paano nitong nalaman na puting mga rosas ang nasa flower vase? Huwag mong isiping nakakakita na ako. Gaya ng sabi ko, mas lumakas ang ibang senses ko na mawalan ako ng paningin. Gusto mo rin pala ng mga tulips. Nanghinayang kasi akong pitasin sila dahil mangilan-ngilan lang ang mga tulips sa garden. Gusto ko rin sila. Kung gusto mo, samahan kita sa garden. Okay. Muli siyang nagulat. Hindi na ito tumanggi na lumabas ang silid nito. Kinuha ni Aliyah ang isang kamay ni Mateo at ipinatong sa balikat niya. Napansin niyang natigilan ito subalit hindi naman kumibo. Pababa na tayo ng hagdan. Sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan kita. Umawak ka lang sa balikat ko at sundan mo lang ako. Inaasahan niyang magre-react ito pero hindi pa rin ito nagsalita. Malapit na tayo. Ilang hakbang na lang.
Tumingin siya sa binata kaya naman nawala siya saglit sa focus. Nadulas ang isang paa niya at alam niyang mahuhulog siya. Pero mabilis na nahapit siya sa bewang ng binata. Ganun na lamang ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang mapagtantong magkayakap sila nito at halos gadali na lamang ang pagitan sa isa't isa. "Careful," sabi nito. Napasinghap siya nang maamoy ang mabangong hininga nito. "Ang alam ko, ako ang bulag dito." I'm sorry." Nakatayo na si Mateo sa tapat ng hardin. Nang humangin ay suminghap ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Aliyah na makita sa kauna-unahang pagkakataon ang mga ngiti nito. Mas lalo yata itong naging gwapo sa paningin niya. Hindi niya napigilan titigan ang magandang tanawing nakikita niya. Habang dinadala ng hangin ang kulay light brown na buhok nito at na makita niyang may ilang hiblang humarang sa magagandang mga mata nito, ay para bang gusto niya itong lapitan at hawiin ang mga hiblang yon. Mabuti na lamang ay pinigilan niya ang sarili. Hindi yata siya magsasawang titigan ng binata. Sabi ni Manang Lucia, nasa Ireland ang pamilya ni Mateo. Irish ang father nito samantalang Filipina ang mother nito. May dalawang nakababatang kapatid na lalaki ang binata at ito ang panganay. High school pa lang ay independent na raw ang binata, kaya sanay itong malayo sa buong pamilya. Bata pa lang ay mahilig na sa pagpipinta ang binata kaya hindi na nakakapagtakang naging isang kilalang pintor ito. Subalit na mabulag ito ay hindi na ulit ito nagpinta dahil hindi raw nito nakikita ang mga kulay ng pintura. Kaya naman gumawa siya ng paraan para bumalik ang sigla nito sa pagpipinta. "Mateo, may ipapaamoy ako sa'yo," sabi niya. Dinampot niya sa ibabaw ng steel table ang ilang coloring paint. Hindi iyon basta-basta pintura. Isa iyong espesyal na pintura na ginawa niya mismo. Naisip niya iyon upang matulungan niya ang binata. Bago siya nagsalita ay pinaamoy muna niya ang isang kulay ng pintura na nakalagay sa isang maliit na botelya. Napansin niya ang pagtataka sa mukha nito. "Rose, that is rose," sabi nito. Nakangiting tumango siya. "Tama ka, rose nga ito." Ganun na lamang ang pagkagulat nito na madama ang bagay na hawak. "That is paint color." Natigilan ito at hindi pa rin nakakabawi sa pagkagulat kaya nagsalita muli siya. "Since matalas ang pang-amoy mo, gumawa ko ng espesyal na pintura na gawa sa mga bulaklak." Inisa-isa niyang ipinaamoy dito ang mga bulaklak na pinitpit niya hanggang sa maging likido. Maaaring gamitin ang katas ng mga bulaklak sa pagpipinta. Ipinaliwanag niya dito ang kulay ng bawat bulaklak. Sa pamamagitan niyon ay hindi na ito mahihirapan hulaan ng kulay na gagamitin ito. "Ngayon ko lang susubukang gamitin ang mga bulaklak sa pagpipinta. Pero napakatalino mo para maisip ang bagay na yan. At napahanga mo ko." Puri nito sa kanya. Natuwa naman si Aliyah sa sinabi nito. Kinapa nito ang canvas pagkuway tahimik na nagpinta. Hindi makatulog si Aliyah ng gabing yon, kaya lumabas siya ng silid at nagtungo sa terrace. Mag-aalas 10 pa lang ng gabi pero tulog na ang mga tao sa mansyon. Palibasa ay aapat lang naman silang nakatira sa malaking bahay na yon. Saglit niyang pinagmasdan ng kalangitan pagdakay binaba ang tingin sa garden. Nanlaki ang mga mata niya na mahagip ang pamilyar na bulto sa may pool area. Mateo? Bigla siyang kinabahan. Mabilis pa sa alas 4 na tinungo niya ang pool area. Nakita niyang naglalakad na ang binata sa gilid ng pool at isang hakbang na lang ay mahuhulog na ito. "Wait! Mateo!" Nahawakan na niya ang isang kamay nito subalit imbis na mapigilan niya ang pagkahulog nito sa pool ay nakasama pa siya nito. Pareho silang lumubog sa malamig na tubig at pareho ding umangat upang suminghap ng hangin. Automatikong napakapit siya sa katawan ng binata. "Mateo!" Mangiyak-ngiyak na tawag niya sa binata. "Aliyah, what are you doing?" May nahimigan siyang pag-alala sa tinig nito nang marinig ang pagigbi niya. "Bakit ka umiiyak?" "Ikaw kasi, nakita kitang naglalakad dito sa pool. Natakot ako mahulog ka. Inisip kong baka hindi ka marunong lumangoy. Baka malunod ka, baka..." Lalo siyang umiyak na maisip niyang baka mamatay ang binata. Hindi na rin niya napigilang yakapin ito ng mahigpit. "Natatakot ka ba na malunod at mamatay ako?" Seryosong tanong ng binata. And that is the moment she realized how awkward their position. Nakapulupot ang mga braso niya sa leg nito habang ang dalawang braso naman nito ay nakaalalay sa baywang niya.
Doon lang din niya na-realize na matangkad ito kaya hanggang dibdib lang nito ang tubig. Oo naman, kaya nga nag-ala flash ako para pigilan ka pero heto at pareho pa tayong nahulog sa pool. Nakalabing sabi niya. Sinubukan niyang lumayo dito upang putulin na ang hugot hiningang posisyon nila pero lalo nitong hinigpitan ng pagkahawak nito sa baywang niya. I love to swim, did you know that? Talaga? Hindi ko alam, sorry. Nahihiyang sabi niya. Masyado lang pala akong OA. Nagulat siya na makitang ngumiti ito. No, actually, I like it. Lumundag yata ang puso niya sa sobrang saya. Now, I realize na may isang taong natatakot na mawala ako. Mateo. Kahit hindi naman ito nakakakita, ay labis pa rin siyang naapektuhan nang tumitig siya sa mga mata nito. Thank you. Kumabog ang dibdib niya na makitang palapit ang mukha nito sa kanya. Hanggang sa maramdaman niya ang malambot nitong mga labi. Mabilis naman niyang tinugon ang mga halik nito. Nang maghiwalay sila ay nakangiti itong nagsalita. Tama ka, hindi na dapat ako nagmumukmok. Kailangan kong harapin ang mundo kahit na ganito ang kalagayan ko. Hindi ko na rin dapat iniisip pa mga walang kwentang bagay na magpapaalala lang sa kondisyon ko. Tama yan, Mateo. Sabi nga dun sa nabasa kong libro, life is like a blank canvas. We are the painter of our own destiny. Muli niyang nakita ang mga ngiti ng binata. Sa pagkakataong iyon ay umabot na yun sa mga mata nito. Napakasaya ni Aliyah dahil malaki ang mga nakikita niyang pagbabago kay Mateo. Unti-unti ay nakikipag-usap na rin ito nang hindi ito nagsusungit. Kahit kay Myla na bagong katulong doon ay mabait na din itong nakikipag-usap na ikinatutuwa rin ni Manang Lucia. Malaki ang naitulong ng pagpipinta nito kahit pa nga wala itong mga paningin. Nang araw na yon ay nasa garden ang binata at nagpipinta habang nakaupo siya sa tabi nito at pinagmamasdan ang ginagawa nito. Ilang taon ka na, Aliyah? Tanong nito. Napamaang siya. Sa unang pagkakataon kasi ay nagtanong ito ng tungkol sa kanya. 28. Malapit na ang birthday ko. Nasaan ang pamilya mo? Tila interesado ito sa buhay niya o baka naman gusto lang nito ng kausap habang nagpipinta. Nasabi naman niya dito ang tungkol sa pamilya niya, kung anong kursong kinuha niya, kahit nga ang paborito niyang kulay ay tinanong nito. Plano kong mag-abroad, actually naghihintay na lang ako ng tawag ng employer ko papuntang Italy. Nabitawan nito ang brush. Mag-a-abroad ka? Bakit? Nagtaka siya sa binata. Hindi niya alam kung apektado ba ito sa pag-alis niya o dahil naku-curious lang ito. Oo, baka doon ko na matagpuan ang kaligayahan ko. Kunway biro niya. Bakit? Wala ka bang boyfriend na may iwanan dito? Saglit siyang natigilan. Mukha ngang interesado ito sa buhay niya. Nauna na niya akong iwanan at ipinagpalit sa iba kaya wala na akong iiwanan pa dito. Tumayo siya at dinampot ang brush na binitawan nito. Lumapit siya sa binata. Kinuha niya ang kamay nito at binigay niya dito ang brush. Napakaganda ng ibon na pinipinta mo. Ano bang klaseng ibon to? Curious na tanong niya sa binata. Nakita niya ang pagkadismaya nito. That's not a bird. This is an angel. A woman angel. Nakangiwing sagot nito. Gulat na napatitig siya sa canvas. Mas mukha talaga yung ibon kaysa anghel. Binalingan naman niya ang binata at halata pa rin ang pagkadismaya. Kaya pinigilan niya ang pagtawa. Nakangiting nagsalita siya. Oo nga, anghel nga. Pagpapalubag ng loob niya sa binata, pinagpatuloy nito ang pagpipinta. Napansin niya ang pinturang bumayad sa pisngi nito. Wala sa sariling umangat ang kamay niya at maingat na pinunasan ng pintura. Ganun na lamang ang pagrigodon ng puso niya nang bumaling ito sa kanya, as if he was looking at her. May pintura. Thanks. Lihim na nahaplos niya ang tapat ng puso. Sa tingin ko, gusto ko na siya. Pasensya na, Aliyah, at hindi ako makakasama. Gusto ko sana sumama kaya lang masama talaga ang pakiramdam ko. Sabi ni Manang Lucia. Okay lang ho yun. Happy birthday na lang at mag-iingat kayo ni Mateo. Sinilapan niya ang binata na nasa passenger seat. Napangiti siya dahil pumayag itong sumama sa kanya para mamasyal. Birthday niya ng araw na yon. Sa isang theme park, sa Tagaytay sila nagpunta ng binata. Wow, ang ganda! Bulalas niya.
Talaga? Oo, Mateo. Maya-maya lang kapag dumilim na dito, tiyak na mas maganda. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at bumulong. Halika na, I'll be your eyes. Tumango lang ang binata. Nagsimula na silang maglakad papasok ng theme park. Maganda sa loob ng parke, maraming rides at ilang food stall. Ilang sandali pa ay nag-e-enjoy na sila sa mga rides na sinasakyan nila. Natutuwa naman si Aliyah kay Mateo dahil sa kabila ng kondisyon nito ay hindi ito nagpapaiwan. Kung anong sinasakyan niyang rides ay sumasakay din ito. Masayang masaya rin siya dahil simula nang dumating sila doon ay hindi na sila nagbitaw ng mga kamay. Akala tuloy ng ibang nakakakita sa kanila ay magkasintahan sila nito. Wow! Ang ganda! Bulalas ulit niya. 6:00 ng gabi at umilaw na ang buong theme park. Nakasakay din sila nito sa Ferris wheel. Really? Can you describe it to me? Ang liwanag ng paligid, ang ganda ng Taal Volcano, tsaka ang ganda din ng city lights sa malayo. Napansin niyang nanahimik ang binata. What's wrong, Mateo? Nangihinayang lang ako dahil hindi ko nakikita ang magandang tanawing nakikita mo. Nakagat niya ibabang labi. Ito na naman. Sinusundot na naman siya ng konsensya niya. I'm sorry, Mateo. Naluluwang sabi niya. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa kamay niya at ngumiti. Hindi ko sinabi yon para kaawaan mo ko. Nangihinayang lang ako dahil gusto ko rin makita kung gaano kaganda ang nakikita mo. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila hanggang sa ang binata na ang nagbasag niyon. If you don't mind, bakit naghiwalay kayo ng ex-boyfriend mo? Pag-iiba nito ng usapan. Ikinuwento naman niya dito ang buong pangyayari kung bakit siya iniwanan ng dating kasintahan maliban sa mga pangalan nila Ren at Susie. Mas pinili pa niya ang babaeng yun kaysa sa akin. Naramdaman niya ang pagpisin nito sa palad niya. Are you still hurt? Naiisip mo pa rin ba ang ex-boyfriend mo? Nakaka-move on na ako. Hindi ko na siya naiisip. At dahil yun sa'yo, Mateo, ikaw na ang gusto ko. Gusto niyang sabihin, hindi niya alam kung tama ba ang nakita niyang pagliwanag ng mukha nito. Happy birthday, Ali. Lumapad ang ngiti niya. Thanks. Birthday mo ngayon. Okay lang ba na isang katulad ko na bulag ang kasama mo? I don't see you as a blind man, Mateo. Nagulat siya nang kumilos ito at niyakap siya. Thanks, Aliyah. Thank you. Hindi naman niya maipaliwanag ang nararamdaman saya ng mga sandaling iyon. Ito ang kusang humiwalay sa kanya. Nagulat siya nang may iabot ito sa kanya na mahabang velvet box. Ano to? A gift. Labis ang kagalakan ni Aliyah nang buksan niya ang mahabang kahon. Nakita niya ang isang gold necklace. Hindi niya napigilan ang sarili. Mahigpit niya itong niyakap. Thank you, Mateo. Hindi ito kumibo pero gumanti ito ng yakap. Nagkaroon na rin ng lakas ng loob si Mateo na magpa-check up sa kaibigan doktor at positibo ang naging resulta niyon. Maaari daw maoperahan si Mateo sa lalong madaling panahon. Natatakot ako, Aliyah. Sabi ni Mateo. Saan ka natatakot? Habang papalapit ang araw ng eye operation ko, hindi ko mapigilang matakot. Paano kung hindi maging matagumpay yun? Paano kung habang buhay na pala akong hindi makakakita? Kumilos ang isang kamay niya at hinaplos ang pisngi nito. Maging matapang ka, Mateo. Magiging matagumpay ang operasyon mo, maniwala ka sa akin. Pagpapalakas ng loob niya sa binata. At kung hindi man magiging matagumpay yun, huwag ka mag-alala, nandito naman ako eh. Hindi kita iiwanan ano man ang mangyari. Hindi na niya napigilan ang sarili na sabihin na ninalaman ng puso niya. Mahal niya ang binata at anuman ang maging resulta ng operasyon nito ay hindi niya ito pababayaan. Hindi niya ito iiwanan. Muli ay niyakap siya ng binata at sa pagkakataong iyon ay mas mahigpit na at tila ayaw na siyang pakawalan pa. Dama rin niya ang malakas sa pagtibok ng puso nito. Thank you for being here, Aliyah. For always knowing just the right thing to say. For saving my life again. Mateo, ginagawa ko to dahil ano? Dahil gusto ko. Dahil mahal kita, Mateo. Pagtatapat niya, natigilan ito subalit nagpatuloy siya. Alam kong mali na mahalin kita sa kabila ng lahat ng to.
Isa lang akong private nurse mo at alam kong hindi tayo nararapat para sa isa't isa, pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na mahalin ng isang katulad mo. Hindi naging hadlang ang pagiging bulag mo sa pag-ibig ko sa'yo. Humiwalay ito sa kanya. I'm sorry, hindi ko na sana pinagtapat pa ang nararamdaman ko. Hinaplos nito ang mukha niya. No, don't say sorry. Actually, I'm glad to hear that. Nakangiting sabi nito. Ilang beses siyang kumurat-kurap na makita niya ang mga ngiti nito. Ayoko pa sanang sabihin to dahil ang gusto ko, nakatitig ako sa mga mata mo habang sinasabi to. Alam ko na hindi pa man kita nakikita, ni hindi ko nga alam ang itsura mo, pero walang kaso sa akin ang mga yun. Dahil ang mas mahalaga sa akin ay ang sinisigaw ng puso ko ngayon. Para siyang aatakihin sa sobrang lakas ng pagtibok ng puso niya. Aliyah, I love you too. Sa wakas ay bulalas nito. Ganun na lamang ang kaligayahang bumalot sa puso ni Aliyah nang malamang mahal din siya ni Mateo. Bigla ay natigilan siya. Paano kung makakita nga ito? Paano kung makilala siya? Mamahalin pa rin kaya siya ng binata? Mateo, paano kung... Hindi niya maituloy-tuloy ang sasabihin dahil natatakot din siya. Ayaw rin niyang masira ang magandang sandaling iyon sa pagitan nila ng binata. Paano kung ano? Wala yun. Hindi na niya tinuloy ang mga sasabihin dahil naisip niya na baka bumalik sa dati ang kalagayan nito. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa pisngi niya. You're crying? Shh, stop crying, Aliyah. Anito habang pinupunasan ng mga luha sa pisngi niya. Hindi ko lang mapigilan na nararamdaman ko, Mateo. Hindi ako makapaniwala na mahal mo rin ako. Hindi ka mahirap mahalin, Aliyah. Mahal na mahal kita, Mateo. Niyakap niyang muli ang binata. Dumating ang araw ng eye operation ni Mateo. Naging matagumpay yon. Isang linggo din ang hihintayin bago tanggalin ang benda sa mga mata nito. Sa mga panahong yon ay hindi iniwanan ni Aliyah ang binata. Pinaramdam niya dito ang suporta at pagmamahal niya. Relax, sigurado akong maganda ang resulta ng operasyon mo, Mateo. Maniwala ka. Sabi ni Aliyah habang hawak ang kamay nito. Oo, naniniwala ko. Thanks, Aliyah. Hindi mo ko iniwanan, sabi nito. Sinabi ko naman sa iyo na hindi kita iiwanan anuman ang mangyari. Naramdaman niya ang pagpisin nito sa kamay niya. Mahal na mahal kita, Aliyah. Saglit siyang natigilan. Ang araw na yon ang araw ng pagtatanggal ng benda sa mga mata nito. Ang araw na kinatatakutan ni Aliyah. Hindi niya napigilang mapaluha. Paano kung kamuhian siya nito? Magagawa pa kaya niyang sabihin niyon sa kanya kapag nakita na siya nito? Hiniling niya na sana ay hindi na siya natatandaan ni Mateo. Ilang buwan na rin naman ang nakalipas. Umuwi muna si Aliyah sa malaking bahay upang kumuha ng ilang importanteng gamit ni Mateo. Ilang sandali na lang ay aalisin na ang benda sa mga mata ng binata. Pagkapasok niya sa silid nito ay kumuha siya ng gamit na kailangan niya. Isinilid iyon sa bag na dala niya at pagkatapos ay binitbit na iyon. Palabas na siya ng silid nito nang mahagip ng mga mata niya ang litrato na nakapatong sa bedside table. Tila kumirot ang puso niya na makita ang litrato ng dating kasintahan nito. Akala ko ba, mahal niya ako? Bakit ang litrato pa rin ni Susie ang naroon? Nagtaka siya nang mapansin ang isa pang picture frame sa sahig. Kunot noong nilapitan niyon at dinampot. Litrato niya yon kasama ang binata. Sinagilihan siya ng kaba. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. Bumaba siya at pinuntahan si Myla. Ito lang ang naiwan sa bahay na yon dahil si Manang Lucia ay naroon din sa ospital upang pansamantalang pumalit sa kanya at magbantay kay Mateo. Naabutan niya nagpupunas ang pasimanong dalagang kawaksi. Myla, may bumisita ba kay Mateo dito? Tanong niya. Mabilis ang naging sagot nito. Ay meron ate, may magandang babaeng nagpunta rito kanina at hinahanap si Sir Mateo. Ang sabi ko ay nasa ospital siya ngayon. Kinutuban kagad siya na ang dating kasintahan ni Mateo ang babaeng yon. Sinabi mo ba kung saan ospital nakakonfine si Mateo? Kinakabahang tanong niya. Tumango ito. Makulit siya ate. Parang ang kakainin ako samantalang nagtatanong lang siya. Sumbong nito. Hindi na siya nagtanong pa. Mabilis siyang lumabas ng malaking bahay upang puntahan si Mateo. Natatakot siya sa pagbabalik ni Susie. Nagulat si Mateo nang bumukas ang pinto.
Ang ngiting nakasilay sa labi niya ay tila naglaho nang imbis na si Aliyah ang unang masilayan ay ang taong sa hinagap niya ay hindi na niya akalaing magpapakita pa. Susie, what are you doing here? Tiimbagang na tanong niya. Tinapik siya ni Dale, ang kaibigan doktor. Iwanan muna kita. Congratulations again, Theo. Sabi ni Dale at tahimik na lumabas ang silid. Nakita niyang hinila nito si Manang Lucia na bagamat masaya sa magandang resulta ng operasyon niya, ay naroon ng pag-aalala dahil sa presensya ng dating kasintahan. Mateo, nakikita mo ko? I'm happy for you. Lumapit ito sa kanya at takmang yayakap subalit pinigilan niya ang mga kamay nito. Seryosong tinignan niya ang dating kasintahan. Hindi niya alam kung kailan siya nakapag-move on sa pagkawala nito sa buhay niya. Pero alam niya ang iisang tao lang ang tumulong sa kanya na kalimutan ng babaeng nagtakwil sa kanya noon. Noong wala siyang paningin, iyong panahong wala pa siyang silbi, si Aliyah, ang babaeng mahal na mahal niya ngayon at kung ano man ang dahilan ng pagpapakita ni Susie sa kanya ngayon ay wala siyang pakialam. Hindi ka na sana nagpakita pa. I'm sorry, Mateo. I'm sorry for what I've said to you last time we talked. Hindi ko sinasadyang saktan ka noon dahil nagagalit pa rin ako noon sa'yo. Akala ko iniloko mo talaga ako pero ngayon na-realize ko na hindi ko pala talaga kaya mawala ka sa buhay ko. I want to accept your marriage proposal. Umuo na ako. Magpapakasal na ako sa'yo, Theo. Umiiyak na sabi nito. Matigas na umiling siya. I'm sorry, Susie. Nakalimutan na kita. Malamig ang tonong sabi niya. Lumapit ito sa kanya at tinawakan ng mga kamay niya. I love you so much, Theo. Patawarin mo na sana ako. Please, huwag ka naman ganyan. May girlfriend na ako, Susie. Siya ang pumuno ng pagkukulang mo sa akin. Siya na ang mahal ko. Are you talking about Aliyah Cruz? Nagtaka naman siya kung bakit kilala nito si Aliyah. Ganun pa man ay nagsalita pa rin siya. Oo, siya ang babaeng mahal ko. You're stupid, Theo. What? Pikong sabi niya. Hindi mo ba kilala ang babaeng yun? Bigla siya natigilan. Hindi niya maintindihan ang gusto nitong sabihin. Ngayon pa lang ay kalimutan mo na siya. Narito na ako. Hindi siya nakapalag nang yakapin siya nito. I love you, Theo. Nabitawan ni Aliyah ang bitbit na gamit na makita magkayakap sina Susie at Mateo. Napatingin naman ang mga ito sa kanya. Kitang-kita niya ang pagkagulat ni Mateo na makita siya. Ilang sandali itong nakatingin lang sa kanya. Nakikita na ba niya ako? Bakit wala man lang siyang gawing hakbang? Bakit hindi niya ako lapitan? Yakapin at halikan? Bakit parang dumili mga anyo niya? O baka naman hindi naging maganda ang operasyon niya? Nangilid ang mga luha niya. Nasasaktan siya sa mga naiisip niya. Idagdag pa ang presensya ni Susie habang nakayakap sa binata. Wala pa rin siya nakikitang reaksyon sa mukha ni Mateo, maliban sa madilim na pagkakatitig nito sa kanya. Nasasaktan tuloy siya sa ikinikilos nito. I'm sorry. Sabi niya na akma ng tatalikod para iwanan ang mga ito. Anuman sandali kasi ay bubuhos na ang mga luha niya sa sobrang sama ng loob. Hey! Hey! Narinig niya ang tawag sa kanya ng binata. Dahil ba naroon na si Susie ay hindi na rin niya matawag ang pangalan ko. Nakagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang pagbuhos ng mga luha. Muli siyang humarap dito. Nakita niyang lumayo ito sa babae at bumaba ng kama. Walang kahirap-hirap itong naglakad papalapit sa kanya. Nakakakita ka na? Maang na tanong niya. Hindi ito sumagot. Bagkos ay nakita niya ang pag-igting ng mga bagang nito. As if you care. What the hell are you doing here? Anong pinagsasasabi mo, Theo? Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Malalapit na tao lang ang tumatawag sa akin sa pangalan na yan. Galit na sabi nito. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso niya. Gusto na niyang umiyak. Ano bang nangyayari dito? Bigla ay sinakmal siya ng takot. Hindi kaya namumukhaan siya ni Mateo? Sinulapan niya ang babae sa di kalayuan. Nakita niya ang pagtaas ng sulok ng labi nito. Nang gilala siya nang bigla na lamang hablutin ni Mateo ang braso niya. Ang tagal kong hinintay na dumating ang araw na to. At ngayon na nagpakita ka na, hindi na kita pakakawalan pa. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo to. Tiimbagang nawika nito. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Aliyah. Sobrang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. I'm sorry. Hindi ko naman alam na magkakaganyan ka.
Sinubukan niyang alisin ang kamay nito sa braso niya, subalit lalo lamang iyong humigpit. Napangiwi siya sa sobrang sakit niyon. Hindi mo alam? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko habang wala akong nakikita. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang kadiliman lang nakikita ko. Halos gusto ko nang mamatay sa ginawa mo. Sinira mo ang lahat-lahat. Kitang-kita niya ang pagpupuyos nito ng galit habang nakatingin sa kanya. Alam ko, Mateo. Umiiyak na sabi niya. Nangunot ang noo nito. Paano mong nalaman? Paano mo nasabing alam mo? Hindi mo alam yon. Halos bumaon ang mga kuko nito sa braso niya. Pero hindi niya yun alintana. Mas nararamdaman kasi niya ngayon ang sakit sa puso niya. She was bleeding inside. Umiiyak siya nang bumukas ang pinto at pumasok roon si Manang Lucia. Diyos ko po, ano na naman ang nangyayari dito? Mateo, bakit umiiyak si Aliyah? Takang tanong na matanda. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Mateo. Hindi makapaniwala sa narinig. Nalilitong binitawan siya nito. I'm sorry, Mateo. Pagkasabi ay mabilis siyang lumabas ng silid. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ni Manang Lucia sa kanya. Dumating na ang kinakatakutan niya. Mateo, anong ginawa mo kay Aliyah? Nag-aalalang tanong ni Manang Lucia. Nahawakan ni Mateo ang ulo sa sobrang sakit niyon. Nalilito na siya sa nangyayari. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya makapaniwala na si Aliyah at ang taong may dahilan ng pagkabulag niya ay iisa. Ginawa ba lahat iyon ni Aliyah para makabawi sa kasalanan nito? O baka naman may iba pang dahilan? Manang, iwanan niyo muna ako please. Sumunod naman ito pero nanatiling nakatayo si Susie. Ano pa bang ginagawa mo dito? Umalis ka na, Susie. Gusto kong mapag-isa. Tiimbagang nasabi niya. Wala siyang panahon para makipag-usap dito. Kilala ko siya, Mateo. Siya ang ex-girlfriend ni Ren Franco. Ang babaeng nagbibintang sa akin na inagaw ko lalaki mahal niya. Natigilan siya sa sinabi nito. Sinugod niya ako noon sa ospital dahil sa maling akala niya. Kaibigan ko lang si Ren at malaki ang utang na loob niya sa pamilya ko kaya malapit siya sa akin. Natanggal si Aliyah sa ospital na pagmamayari ni Daddy. Pamilyar sa kanya ang istorya na yun. Naikwento na sa kanya ni Aliyah ang tungkol doon. Mateo, sa tingin ko nagiganti siya at ginagamit ka niya para saktan ako. Dagdag pa nito, parang bulkang sumabog ang puso ni Mateo. Parang gusto niyang magwala ng mga sandaling yon. Hindi niya matanggap ang bagay na yon. Teo, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Pinaibig ka ni Aliyah para saktan ako. Lumapit sa kanya ang babae at ang mga hawakan ng kamay niya subalit iniiwas niya yon. I want to be alone. Ilang beses sinubukang magpaliwanag ni Aliyah kay Mateo subalit ayaw siya nito makita. Simula ng araw na yon sa ospital ay natapos na rin ang trabaho niya bilang nurse ng binata. Eksakto ring tumawag na ang employer niya sa Italy at nakaschedule na ang flight niya. Magtatrabaho na siya abroad. Iyon na ang huling pagkakataon na susubukan niyang kausapin ng binata. Kaya naman malungkot siya na malamang hindi pa rin siya nito gustong makita at makausap. Hindi pa rin siya nito napapatawad. 3 linggo na ang nakakalipas nang maibalik ang paningin ni Mateo. Nasa veranda siyang mag-isa. Nakaupo habang nakatingala sa madilim na kalangitan. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakikita na niya kahit ang pinakamaliit na bituin sa kalangitan. Akala niya ay sa pangarap na lang niya yung makikita. Lumipat ang mga mata niya sa isang painting na natapos niya bago siya operahan. Kahit wala siyang paningin ay sinikap niyang tapusin iyon upang ibigay kay Aliyah. Iyon sana ang regalong pasasalamat niya sa dalaga dahil sa mga nagawa nito sa kanya. Mapait siyang napangiti. She's right. Mas mukhang ibon yun kaysa anghel. Kung bakit parang pakiramdam niya ay may kulang sa kanya. May hinahanap-hanap siyang presensya. Hinahanap-hanap niya si Aliyah. Forget about her, Mateo. Bigla ay kumirot ang puso niya sa naisip. Bakit nasasaktan pa rin siya? Mas triple ang sakit na nararamdaman niya kaysa noong iniwanan siya ni Susie. Pinagkatitigan niya ang litrato ni Aliyah. Napakaganda nito. Hindi niya alam kung ano bang dapat niyang gawin. Basta ang alam niya ay miss na niya ang presensya ng dalaga, ang magandang tinig nito, ang mga pagmungis-ngis ito at pagtawa nito. God, I miss her. Kinabukasan, Mateo, hindi ka pa ba gigising? Narinig niya ang tinig ni Manang Lucia. Nahaplos niya ang sindido.
Anong oras na po? Abay, tanghali na. Wala ka bang balak na pigilan ng pag-alis ni Aliyah? Sabi nito na nakatingin sa litrato ni Aliyah sa tabi niya. Anong ibig niyong sabihin, Manang? Alam kong mahal mo si Aliyah. Huwag mo nang pigilan ang nararamdaman mo. Mahal ka rin niya, Mateo. Kaya bumangon ka na dyan at pigilan mo ang pag-alis niya papuntang Italy. Napabalikwas siya ng bangon. Ano ho? Pupunta siyang Italy? Oo, ngayon na ang flight niya. Wala na siyang inaksayang oras. Mabilis na siyang kumilos para puntahan si Aliyah. Panay ang pagbuntong hininga ni Aliyah habang nakatingin sa board flight. Ilan sandali na lang ay aalis na siya. Masaya dapat siya dahil paalis na siya ng bansa at iyon ang gusto niya. Pero kung bakit tila nagdadalawang isip siya kung aalis ba o hindi. Pero naisip niyang wala ding mangyayari kung hindi niya itutuloy ang pag-a-abroad. Aabalahin na lang niya ang sarili doon para makalimutan si Mateo. Tumayo siya nang dumating ang oras ng pag-alis niya. Naglakad siya sa departure counter nang marinig ang isang pamilyar na tinig. Aliyah! Nalaki ang mga mata niya nang lingunin niya si Mateo. Naroon ito sa di kalayuan. Huwag kang umalis! Sigaw nito. Hindi alintana ang mga taong nakatingin dito. Huwag mo akong iwan! Please! Nagmamakaawang sigaw nito. Naglanda sa mga luha niya. Patakbong nilapitan niya ang binata. Mabilis naman siya nitong nahila at niyakap. I'm sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko nung huling pag-uusap natin. Kahit ano pa man ang dahilan mo sa pakipaglapit sa akin, wala akong pakialam doon. Ang mahalaga ay ang nararamdaman ko ngayon. Mahal kita, Aliyah. Mahal na mahal. Humigpit ang mga yakap niya dito. Mateo, walang ibang dahilan pa ipaglapit ko sa'yo. Kusang tumibok ang puso ko at minahal ka. Humiwalay ito sa kanya at tinitigan ang kanyang muka. God, napakaganda mo sa malapitan. Ini-imagine ko lang noon kung anong itsura mo. Mateo, Aliyah, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mateo. Pagkasabi nito ay hinalikan siya nito sa labi. Naghiwalay lang sila nang marinig ang palakpakan sa paligid nila at tila nanonood ng pelikula. Siguro nga ang kwento ng pag-ibig nila ni Mateo ay maihahalin tulad sa isang pelikula. May mga sandali ng paghihiganti, pagpapatawad, pag-asa, kalungkutan at pagsibol ng bagong pag-ibig. Ngunit ang pinakamahalaga, tulad ng isang magandang pelikulang romansa, ay nagtataglay sila ng isang masayang pagtatapos na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok.